Welcome po muli sa ating kusina. For today's video ay gagawa tayo ng trending na Graham bars pero gagawin natin itong special at hindi rin ito ganun katamis guys at sakto lang yung timpla nito kaya magugustuhan nyo ito kaya huwag na nating patatagalin yan. Tara umpisahan na po natin. Kailangan natin dito ng all-purpose cream, dalawang malaking box at saka isang maliit. Yung malaking box ay 250 ml tapos yung maliit naman ay 125 ml. Then, ayan, ilalagay lang natin siya ngayon dito sa ating mixing bowl. Ayan, kailangan pala yung all-purpose cream natin ay naka-chilled na ito overnight para maganda yung alsa or maganda yung pag-bloom ng ating cream habang minimix natin siya. I-beat lang natin ito hanggang sa magdoble na yung volume ng ating cream. Pwede rin kayo gumamit dito guys ng yung creme densada pero parang natatamisan kasi ako doon kaya all-purpose cream yung ginamit ko dito. Then, lalagay lang natin siya ng konting condensed milk. Ayan, lalagyan lang natin siya ngayon dito ng isang maliit na condensed milk. Ayan, classic pa rin yung ginamit ko dito kasi mas masarap ito compare dun sa mga ibang condensed milk. Then, ayan, ilagay lang natin lahat yung ating condensed milk. Then, i-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang yung ating cream at saka yung ating condensed milk. Maliit na condensed milk yung nilagay ko dito guys para hindi ganun katamis yung pinaka-base natin. Kasi magdedepende yun dun sa ilalagay nating toppings. Pero, ayan, pwede nyong tikman kung sakto na sa inyo yung lasa. Pero sa akin, okay na ito guys. Kasi, maglalagay pa tayo ng iba't ibang toppings mamaya or iba't ibang flavor sa kanya. Then, ayan, kapag fluffy na yung ating cream, ayan, pwede na ito. Set aside lang muna natin ito. Then, para naman sa ating flavor or sa ating ilalagay na toppings sa kanya, ayan, meron akong leftover na brownies dito. Lalagay natin ito, guys. Maganda to kasi medyo mapait-pait siya. So, parang magbabalance siya doon sa lasa ng ating pinaka-base na cream. Ayan, pero pwede kayong maglagay ng iba't ibang klase ng flavor dito, guys. Pwede kayong gumawa ng mango or strawberry or depende na sa inyo, guys, kung ano yung gagawin yung flavor. Pwede din po yung Rocky Road o yung lalagay ng marshmallow at saka mga chocolate chips ay pwede rin po yun. Basta ang importante yung pinaka-base natin ay hindi siya ganun katamis. Then ayan, maglalagay din tayo dito ng fresh Oreo para pwede rin siya magiging cookies and cream. Then ilagay na natin siya ngayon dito sa ating cream mixture, yung ating flavor or yung ating toppings. I-mix lang natin ito hanggang sa mag-well combine lang yung atong nilagay na toppings or ng filling sa kanya. Then, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking tray or baking pan. Ayan, ang size nito ay 11 by 11. Ayan, pwede kayong gumamit ng ibang size basta magkasya yung graham crackers na ilalagay natin. Ayan, kailangan natin ng graham crackers dito. Then, ayan, ilalapat lang natin siya ngayon o ilalagay lang natin siya ngayon dito sa ating baking tray. Then, ayan, medyo alanganin yung size ng baking pan na ginamit natin. Ayan, may siwang siya guys, kaya ayan, nilagyan ko siya ng foil. Ayan, ayoko naman na yung or ibabaliin natin yung graham crackers, kaya gusto ko buong-buo yung graham crackers natin. Kaya, ayan, nilagyan natin siya ng harang. Kung gusto niyo naman na medyo makapal yung inyong graham bars, ayan, pwede kayo magdagdag ng cream. Pero sa akin, guys, ayoko yung medyo makapal masyado yung cream natin, yung pagkagat natin na masyado siyang malaki. Kaya, ayan, sakto lang sa akin itong ganito kakapal. Then, ayan, naglagay pa ako dito ng mixed nut or pwede kayo maglagay ng ibang nuts. Sa akin to parang walnuts ata yung nilagay ko dito, guys. Then, nag-add pa ako dito ng melted dark chocolate. Dark yung ginamit ko dito guys para hindi siya nakakaumay. Ayan, i-drizzle lang natin siya dito sa ibabaw ng ating cream. Ayan, kasi special ito guys. Kaya ayan, nilagay natin siya ng masasarap na feeling or ng flavor. Pero again, ito naman ay optional lang. Pwede kayo maglagay ng caramel sauce din dito sa ibabaw. Masarap din yun guys. Perfect combination din yung nuts at saka yung caramel dito. Pwede nyo kasi ito paglaruan guys, itong graham bars. Pwede kayo maglagay ng iba't ibang flavor. Pwede rin po yung mga leftover nyo na kung meron kayong butterscotch dyan, then lagyan nyo siya ng caramel. Basta iteternon nyo lang siya guys or ipa-partner nyo lang siya kung ano yung nababagay sa kanya. Then ay naglagay na tayo ng last layer ng ating graham crackers. Ayan, then ilagay lang natin siya ngayon, tatakpan muna natin siya ng cling wrap or ng plastic wrap. Then ilagay natin siya sa freezer overnight para mag-set siya or tumigas yung ating graham bars.
Then, ito na siya kinabukasan guys. Ayan, matigas na yung ating graham bars. Ayan, ikakat na natin siya ngayon. Ganito kakapal lang yung gusto ko guys. Hindi siya ganun kanipis, hindi rin siya ganun kakapal. Ayan, sakto lang. Ayan, kitang-kita yung nilagay natin na mga flavor sa loob, yung ating nilagay na brownies, yung ating crushed Oreo guys, pwede nyo siyang dagdagan. Pero sa akin, mas gusto ko kasi yung marami yung white na part or yung cream na part ng ating graham bars kasi para hindi siya ganun katamis or hindi siya ganun kaumay kainin, yung sakto lang. Then, ayun, meron ako dito nga cello sheet. Ayan, ito yung pangbalot ko sa aking ensaymada, guys. Then, yung 9x13 na size. Then, hinati ko lang siya ng dalawa. Then, ayan, kasyang-kasya sa dito sa isang graham bars. Tapos, binawasan ko lang yung dulo para matupi natin siya ng maayos. Then, ayan, lalagyan lang natin siya ngayon ng scotch tape para dumikit. Pwede nyo rin siyang ilagay sa foil, guys. Ayan, yung iba nilalagay nila sa aluminum foil. Ayan, pwede rin naman yon. Sa akin ito, gusto ko kasing nakikita yung loob ng ating graham bars. Kaya, ayan, nilagay ko siya sa transparent na plastic. Ayan, pero pwede nyo rin siyang doblihin, guys, ng plastic. Pagkatapos nyo siya lagyan ng cello sheet, ilagay nyo siya sa foil para mas maganda yung pagbalot sa kanya. Then, ayan, babalutin na natin lahat ngayon yung ating graham bars. Then, pagkatapos ko siyang balutin, guys, ayan, nilagay ko muna siya ulit sa freezer ng mga 45 minutes bago ko siya tinikman kasi medyo lumambot konti yung ating cream. Mas maganda kasi kung yung firm talaga yung ating cream or yung ating graham bars bago natin siya kainin. Mas masarap siya compared dun kapag malambot yung ating cream. Mas matagal kasi siya na-expose kasi kanina guys kasi naghanap pa ako ng cello sheet kaya ayun, medyo lumambot siya. So, kailangan pag balot natin, kailangan naka-ready na yung ating pangbalot para hindi na siya matagal ma-expose sa labas. Or pwede naman ilagay nyo siya sa freezer habang yung iba hindi nyo pa binabalot. Ayan, ilagay nyo muna siya sa freezer ulit. And ayan, titikman na natin ngayon yung ating graham bars. Ayan, napaka-firm niya guys. Hindi siya ganun katigas, hindi rin siya ganun kalambot. Ayan, sakto lang yung consistency ng ating cream sa loob. Then, napakasarap nito guys. Then, saktong-sakto lang yung pinaka-base na cream natin. Hindi siya matamis. Kasi doon tayo magbe-base sa ilalagay natin mga filling sa loob. Ayan, malalasahan natin yung brownies na medyo mapait-pait siya. Then, naglagay din tayo ng dark chocolate. Basta, ang sarap nito guys. Kaya try nyo na itong sa inyong bahay. Dahil sigurado ako magugustuhan nyo ito. Ayan, ito pala, nabenta ko pala ito guys agad. Kasi pinost ko to sa ating FB page. Naubos agad lahat guys. Ayan, binenta ko pala ito ng 65 pesos kada isa. Kasi special yung graham bars na to. Pero kung cookies and cream lang yung ilalagay nyo guys. Or yung mga simpleng filling lang. Pwede nyo siyang ibenta ng 45 to 50 pesos. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.